Kasi mukhang ano, mukhang 'di ba si Leandro Leviste, talagang kinakarir niya yung pagiging parang kumbaga inagaw na niya yung trono sa pagiging ano, pagiging taga-expose ng Cabral Files. Parang gano'n. Oo, parang gano'n, Parang gusto niya siya yung makilala na parang siya yung next best resource pagdating sa Cabral Files. Oo. Leandro Leviste, huwag mo kaming gawing tanga. Oo, mas maganda kasing source yung original documents tulad ng isinumite ng DPWH sa ano, sa Office of the Ombudsman. Mm. So, mga kababayan, parang gano'n ang gusto niya ngayon mangyari na parang ano, parang kilalanin siya na the next best resource pagdating sa mga files ni Cabral. For the past few days, pumapalya naman siya. Palya siya ng palya. Bakit? Well, nandiyan yung ano, yung away nilang dalawa ni Bicol Saro. Saro ba o Saro? Saro, no? Kasi kanina narinig ko Saro. Bicol Saro Party List. Terry Redon. Oh, 'di ba? Kasi inakusahan niya si Terry Redon na siya daw ay tumanggap ng 150 million peso in sessions sa ano, saan ba 'to? Sa Bicol. Mm. Kaso nyo, mga kababayan, nung siya ay pinatulan ni Terry Redon, biglang kumabig itong si Leandro Leviste. Mm. Biglang kumabig. Babati-batikos pa 'to si Leandro Leviste pero wala palang balls para panindigan yung mga kasinungalingan niya. Biglang binawi, ang sabi niya, "Hindi ko naman sinabi na si Terry Redon, sabi ko si Bicol Saro Party List." Pakinggan natin yung balita tungkol diyan. Question ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung bakit ngayon lang binanggit ang umano'y Cabral Files sabay hamon kay Congressman Leandro Leviste na ilabas ang listahan. Git ni Leviste, lehitimo ito at maaring may iba pang may kopya. Nakatutok si Mav Gonzalez. May mga tanong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa kapwa kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kung Setyembre pa raw hawak ni Leviste ang binansagang Cabral Files, bakit raw hindi niya ito agad isinapubliko? How can we actually rely on the say-so of Congressman Leviste when the person who should actually authenticate it is already dead? If he wanted to do a disclosure, it should be full disclosure of everyone. Sa paglalahad ni Leviste kahapon, sinabi niyang ang Cabral Files ay listahan ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Laman daw nito ang pangalan ng mga mambabatas na may bilyong-bilyong pisong halaga ng insertion sa 2025 national budget. Sinabi natin yan nakaraan September pa raw niya hawak pero ngayon lang siya nagkukuda. 'Di ba? Tagal-tagal na raw niyang hawak pero ngayon lang siya nagkukuda. Bida-bida. Panay pa interview lahat ng radio station, lahat ng istasyon ng telebisyon tsaka ng radyo pinuntahan na para lang kumuda. Aniya, matagal na niya itong sinasabi pero hindi lang napapansin ng publiko. Nasabi ko nga din sa ibang mga interview na dapat ni Yusek Cabral ang maging state witness dahil siya ang may pinakamaraming alam sa buong DPWH tungkol sa... Di ba, nag-take talaga siya ng credit para kay Cabral, no? Bakit hindi ikaw ang naglabi noon nung buhay pa si Cabral? Di ba? Bakit hindi ikaw ang kumarga? Ngayong patay na, biglang kargang-karga mo? Magalolong 2.0, correct. Nung una, September, nakuha na raw niya yung mga dokumento. Malamang nabasa na niya. At meron pang documents na
confirmed na binisita niya si Cabral sa opisina ni Cabral. So, ba't hindi niya kinarga? Ba't hindi siya yung nag-offer ng proteksyon? Di ba? Bakit hindi siya yung nagsabi na, oh, dahil mag-i-expose ka, sige, sagot kita kung bahala sa'yo. At least si Rodante Marcoleta nung pinaglalaban niya sila Diskaya, ramdam na ramdam ng sambayan ng Pilipino na pinaglalaban talaga niya ang mga Diskaya. Di ba, Chris Jr.? Salamat sa super chat. Naman! Wow! Wow! Eto si Leandro Leviste, walang ginawa. September pa niya nakausap. The day before the first hearing, bago lumabas itong si Cabral sa House of Representatives. Tapos ngayong wala na si Cabral, bigla siyang mag-uukoda. Come on. Mga budget insertions. At nangihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon. Kaya Bakit hindi nga ikaw ang nagpasikat? Diba? Ba't hindi mo pinasikat si Cabral? Bakit hindi ko yung nag-ingay para sa kanya? Bobo pala to eh. Alam nyo mga kababayan, bilyonaryo lang to, pero ako parang feeling ko ngayon hindi pa siya yung dahilan kung ba't siya bilyonaryo. Alam nyo kasi mga kababayan, mas madali kasi maging bilyonaryo, number 1, kung milyonaryo ka na, number 1. Number 2, kung meron kang nanay na senador at ang apelyido mo ay Leviste. Ng tipaklong. No joke. No joke. Mas madali maging bilyonaryo kung ikaw, ang backer mo is si Rodrigo Duterte. Diba? Nandun pa siya sa opening nung parang solar something nito ni Leandro Leviste. Binigyan pa siya ng parang grant yata or something. Anyway, tuloy natin. hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. May binanggit na dati si Leviste na pangalan ng mga kongresista, pero tumanggi na siyang pangalanan ng iba pang politiko dahil mas mainam daw kung DPWH na ang maglabas nito. Sabi ni Redon, kahit siya daw pinangalanan ni Leviste. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito. Asa nilistahan mo, Leandro? Ba't hindi mo yun ilalabas? Hindi mo kailangan si Secretary Vince para dito. Hindi mo kailangan ng Kongreso para dito. Kung nasa iyo at mahalaga ito sa tao, dapat as early as September 2025 na ilabas mo na ito. Paglilinaw naman ni Leviste, Bicol Saro Party List ang may proyektong nagkakahalaga ng 150 million pesos sa CAMSOR at hindi si Congressman Redon. Hinihinga namin ng pahayag ang Bicol Saro Party List. Giyit naman ni Leviste, lehitimo ang listahang nakuha niya mula kay Cabral. 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Okay. Pero tingin ko marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay in-encode ng hindi lang isang staff. Ibinigay daw sa kanya ni Cabral ang listahan noong September 4 matapos i-otorisahan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Pero tila duda rito si Redon. Mainam aniya na kausapin ng iba pang taga DPWH para malaman kung totoong voluntaryong ibinigay ni Cabral ang listahan kay Leviste. May mga narinig po tayong allegations na parang it was not voluntary, no? So, we'd like to get a bit more details Coerced nga daw, sabi. about it. Kasi I think yung facts naman po talaga ay he actually went to the DPWH office on a particular day and we will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta mo ba yung demeanor ng mga tao? Sabi rin ni Leviste, mukhang merong ibang may hawak na ng Cabral files bukod sa kanya. Kagabi raw, may tumawag sa kanya na may alam tungkol dito. Parang partial lang naman daw ang hawak niya. Pero parang may nagbigay na nga ng partial na kopya ng
file na to eh. Kaya naniniwala ako na nandun pa sa opisina ng DPWH yung file kasi may nagtanong lang sa akin kagabi tungkol sa file na nakita niya. Nagtugma naman po, Congressman. Opo, kaya nagulat ako para mo alam yun. Kaya talagang Sige. nakita niya yung parehong file ko. Para sa GMA Integrated News. Sige. Walang problema, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? So, may kinonfirm siya na meron daw nag-leak na dokumento. Maliban pa dun sa Cabral. Oo. Kinonfirm niya, ha, mga kababayan. So, kanina, may balita. Si Bilyonaryo. May balita si Bilyonaryo. Ano tong balita ni Bilyonaryo? May isang listahan daw na nag-leak na nakalista ang lahat ng tumanggap or lahat ng nag-request ng insertions sa pamamagitan ni Cabral. Lahat to, senador. Kasama yung nanay niya. Kaya pala hindi mailabas ng mokong nato yung listahan kasi nandun yung nanay niya. No senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguri ang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, inisa-isa namin na ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral, with the imprimatur of Secretary Mark Villar, and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetalye ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Yan na. Pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-6 naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Willie Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each. Balikan natin. 4 projects daw, guys. Oo. 4 projects daw, guys, eh.
Kaya pala hindi mailabas. Oo, kaya hindi mailabas ito ni Leandro Leviste. Oo. Hindi lang 'yan, mga kababayan. Hindi lang 'yan, mga kababayan. So, inunahan na niya 'tong kwento. So, lumabas na 'tong DPWH leak, no? Lumabas na. Tignan niyo biglang sinabi nung mokong, "Sira ulo talaga 'tong batang 'to, eh." Ano sabi? Hindi naman masama mag-insertions. Oo, hindi naman masama yan, eh. Hindi naman masama yung insertions, eh. Napaka sira ulo na itong batang to, guys. Alam mo, Loren, kulang sa palo tong anak mo, ha? This is fentanyl. Ay, sorry, Mr. President. Mali na pindot ko, mali na pindot. Pero pwede rin. Ako, I think it's the fentanyl. Oo. Nung nadami na yung nanay niya, sabi niya, wala namang masama sa insertions, eh. Ano ba? Wala namang masama dyan. Oo, sabi niya. Ay, nako. Sinabihan ako ng aking ina kung bakit ko nasabi na lahat ng senador ay may insertion. Kung maaari, linawin ko lang, hindi lang mga senador, hindi lang din mga mambabatas na may insertions. Oo. Oo, hindi lang daw ganun. So, hindi ibig sabihin na masama na dahil may insertion. Mas mabuti maging honest na lang tayo lahat, bla bla bla. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Oo. So, ginagamit niya pang-akusa sa ibang tao. Oh, may insertion ka, may insertion ka. Sabihin, corrupt ka. May insertion ka eh, so corrupt ka. Ganun. Ginagamit niya pang-akusa sa ibang tao. Pero nung siya na, binalikan siya, nanay mo meron din eh. Sabi niya, hindi naman masama yung insertion eh. Tingnan nyo. Itong batang to, mga kababayan, trapo. Bata pa lang siya, trapo na siya. Oo. Hindi lang ibig kong sabihin na ano siya, traditional politician. As in trapo, as in basahan. Ito si Leandro Leviste, basahan tong batang to. Legit. Legit. Pati nga si Lacson, binira siya eh. Oo. Pati si Lacson, binira siya. Sabi niya, pakilinaw, Leandro, DPWH budget insertions done by 19th Congress. Not us, sabi ni Lacson. Ayan. Congressman Leviste should at least qualify his statement with the phrase in the 19th Congress. In fairness to the new members of the 20th Congress, including myself and SP Soto, among others. Mga kababayan, etong si Lacson, proud na proud pa yan noon kay kay Leviste. Proud na proud pa yan noon. Ayan Lacson, follow example of neophyte lawmaker. Sabi. May snappy salute to neophyte Kong Leandro Leviste for the successful police entrapment operation against a corrupt DPWH district engineer who tried to bribe him with up to 360 million in kickbacks. Wait lang. Alam nyo, bigla ngayon nagkaroon ako ng question mark. Alam nyo kung bakit? Kung bakit ako nagka-question mark, mga kababayan. Kasi, ganito yan. Yung mga kickback, usually, 150 million peso projects. Di ba? 150 million peso projects. So, kung meron ka ng 360 million, ibig sabihin, this is worth at least mga 2 projects, more or less. Di ba? Mga 2 projects. Ilan yung naging project no nanay? 4, di ba? Tapos, binabribe siya ng 360 million peso na kickback. Kickback daw. Kakahalal lang sa kanya.
Kakaupo lang niya nitong June 2025 bilang congressman. As in, hindi pa nag-iinit ang puwet niya sa ano, sa pagiging congressman, August 25, 2025. Correct, Berto. Gets mo agad yung sinasabi ko. Baka hindi niya kickback yan. Baka kickback yan ng nanay niya. We don't know. I'm not saying that it is. Pero, it doesn't make sense. Bakit siya i-bribe ng 360 million and the guts? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng tapang yung DPWH official na yan kung iba-bribe siya? Di ba? Ibig sabihin yan, mga kababayan, most probably, may usapan na to. May usapan na to. Sinunog lang niya yung district engineer. Sinunog niya. Maingay ngayon yung flood control. August 25, kaka-speech lang ni Presidente nito a month before. July 27 yun, di ba? Yung mahiya naman kayo speech. O, wala pang isang buwan. Mainit pa. Mainit pa. Oo, sunugin muna natin tong DPWH, ano na to? District engineer. Balik natin yung DPWH leaks. Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Hontiveros. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo. Dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha naming mga dokumento ng sworn affidavits na isinumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Tugma ito sa mga inilistang proyekto ni Bernardo na pinanumpaan niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maliban sa mga nabanggit nitong proyekto na produkto ng mga umano'y BICAM insertion. Existing din ang mga proyektong ito base sa transparency server ng DPWH. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang lahat ng nabanggit na former at incumbent senators. Bukas ang BNC para sa kanilang panig. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Di ba? Kasi mga kababayan, kung ko-compute natin yung 360 million, wait magkano ang kickback ng mga senador? 25% ba? 25%? O 40%? Magkano uli yun? Nakalimutan ko. Parang 40% yata ang kickback tapos 60% sa project eh, no? Parang 40% yata yan eh. O 60 million pesos. Tama ba? Parang kulang yung computation ko. 360 million divided by 4. 90 million each. Baka yun ang kickback, 90 million per project doon sa 4. Di ba? I don't know. I mean, there's a possibility. 25% sa proponent, di ba? So, again, mga kababayan, we're just speculating here. Pero kasi, ang weird lang na si Leandro yung yung kanyang iba-bribe, knowing na number 1, bagong upo. So, hindi mo matatansya yan. Bagong upo yan eh. Baka it's really for, for someone else. Baka it's really for someone else. It's not really for him. Pero dahil gusto niya magbida-bida, siguro pinaalam na lang dun sa someone else na yun, pinaalam na, sabi, hindi, let's burn this na lang. Let's make the most out of this. Oo. Let's expand our political capital, ganon. Oo. We don't know. So, we don't know. It's very
questionable. Oo. Yung approach. Mm. Tapos ngayon, nung damay na yung nanay niya, biglang, hindi, wala namang masama sa insertions. Oh, wala namang masama sa insertions eh. Oo. Paano kasi damay na yung nanay niya? Diba? Baliw to si Lebiste. Hindi dapat kayo mga taga Batangas, wag nyo naboboto to si Lebiste. Lugi kayo dyan, lugi. Oo, kayo na ang bago niyang negosyo dahil wala na yung solar farm niya. Kailangan ituloy yung pagiging bilyonaryo. Ganon. Kaya, wag na. Wag na boboto yan. Yan sila maghirap. Joke. Well, hindi rin joke, di ba? Yan sila maghirap. Bahala kayo sa buhay nila. Oo, at magkita-kita po tayo sa ating susunod na live stream. God bless everyone and see you guys. Bye! Ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?